Siya ay isang dragon na pinalaki ng mga pusa. Tuwing dumarating ang panahon ng panganganak, dinadayo ang kanyang kuweba ng mga buntis na pasang ina. Bukod sa pagpapaanak, personal din niyang tinuturuan ang mga kuting kung paano mabuhay. Ngayong taon, 2 pares ang dumating sa kanyang maternity clinic. Pero ang isa sa mga inang pusa ay sugatan. Nakasalubong nila ang mga mangangaso ng balahibo. Nasugatan sila habang sinusubukang tumakas. Pagkarinig nito, hindi na mapakali ang dragon. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa lugar kung nasaan ang mga ito. Pero bago pa man siya makakilos, nakuha na ng mga pusa ang mga lalaking iyon. Pagkakita sa kanila, nalaman nilang ang mga taong ito ay hindi taga-kaharian, kundi mga mangangaso mula sa napakalayong bansa. Kaya pala hindi nila alam na protektado ng dragon ang mga pusa. Dahil baka mauwi ito sa gulo sa pagitan ng 2 bansa kung basta-basta silang papatayin. Pinigilan ng dragon ang kanyang galit. Inutusan niya ang mga pusa na ilayo muna ang mga tao bago sila asikasuhin. Ang mas importante ngayon ay ang pagpapaanak. Pero pagbalik ng dragon sa kanyang lungga, nakita niyang maagang nanganak ang 2 inang pusa. Naawa kasi ang mga amang pusa sa sugat ng kanilang kapareha. Kaya gumamit sila ng healing magic nang hindi nag-iisip. Unang beses pa lang nilang maging magulang. Kaya hindi nila alam na nakakapagpaaga pala ng panganganak ang healing magic. Mabuti na lang at taon-taon siyang nagpapaanak. Kaya pagdating sa ganyan, mas eksperto pa siya sa kahit kanino. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ligtas na naipanganak ang lahat ng mga kuting. Sa susunod na 1 taon, lalaki ang mga munting ito sa kuweba ng dragon. Siya mismo ang magtuturo sa kanila ng diskarte sa pangangaso at mahika ng mga engkanto. May isang maliit na itim na pusa na agaw pansin agad. Kakatapos lang ipanganak, sobrang likot na. Dinunggab at nginat-ngat agad ang kuko ng dragon. Habang pinagmamasdan siya ng dragon, naisip niya na siguradong magiging magaling na mangangaso ang batang ito paglaki. Hindi pa alam ng dragon noon na ang maliit na itim na pusa ang magiging pinaka-espesyal sa lahat ng inalagaan niya. Makalipas ang mga 2 buwan, nag-winning stage na ang mga kuting. Nagsimula na ang mga inang pusa na lumabas para manghuli ng pagkain. At ipinagkatiwala ang mga bata sa pag-aalaga ni Tio Dragon. Tito, pakiusap, ikaw na ang bahala. HMM, Tito. Klo-klo. Hay nako, heto na naman ang batang to. Gustong-gusto niya talaga ang mga kuko ni Tito Wings, no? Nakatayo siya gamit lang ang mga paa sa likod, para na siyang tao. Baka sa hinaharap, mapunta rin ang batang to sa piling ng mga prinsipe o prinsesa. Tao, ano? Ang mga batang pumunta sa piling ng mga tao noon, ay pinipili lang ang napakakaunting mabubuting tao. Nakikipagkaibigan sila sa kanila. Pero ang ginagawa nila, parang kusang nagpapasok sa bingit ng panganib. Tama na yan. Dapat manatili ka lang dito sa kagubatan, ha? Nakikinig ka ba? Klo-klo. Hay nako, klo-klo talaga. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa wakas, dumating na ang araw ng formal na pagsasanay sa pangangaso at mahika para sa mga batang pusa. Unang ipinakita ng Dragon Cat ang mahikang pagpapalit ng anyo. Mula sa malaking katawan ng dragon, lumiit ito at naging isang pusa sa gitna ng liwanag. Nagkagulo ang mga kuting sa tuwa. Sabay-sabay silang sumugod. May mga nakakapit sa pakpak na ayaw bumitaw. May mga todo kuskus din sa buntot niya. Hindi nagtagal, napuno na ng mga mabalahibong kuting ang katawan ng Dragon Cat. Kahit anong pagpag, ayaw nilang bumitaw. Kasunod naman ang pagsasanay sa aktwal na laban. Nagbagong anyo ang Dragon Cat bilang isang higanteng halimaw na oso. Naglabas siya ng isang napakalakas na Eitangal. Sa takot, nagtayuan ng balahibo ng mga kuting at nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Tinabihan sila ng Dragon Cat, na kapag nakaharap ng kalaban na hindi kayang talunin, dapat lang talaga silang tumakbo gaya ng ginawa nila kanina. Nagbalik na siya sa pagiging tito. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang mahikang ipinasapasa ng mga ninuno sa ating kagubatan. Isang mahikang madaling matutunan ng karamihan sa lahi ng mga pusa, mahikang kidlat. Halika kayo rito lahat.
Nagtagumpay kang tumakas kanina, HMM. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating na isang espesyal na panauhin sa kagubatan. Siya ang prinsipe ng kaharian sa malapit. Isa rin siyang matagal ng kalyadong kaibigan ng lahi ng mga pusa. Nang marinig ng mga kuting ang tungkol sa ugnayan ng mga pusa at tao, nagningning ang mga mata ng bawat isa sa kanila. Lahat sila ay nagbabalak na bumisita sa mga bayan ng tao paglaki nila. Kalaunan, dumating ang unang pagkakataon na may ituturo sa labas ang mga pusa. Ang cat dragon ang namuno sa grupo. Ang mga kuting ay naglalakad ng dahan-dahan. At mukhang napakaingat ng bawat galaw nila. Si Little Black lang ang nananatiling kampante at naglalakad ng walang pakialam. Masaya siyang naglalaro kahit saan. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga human adventurer. Nakikipaglaban sila noon sa isang magic wolf. Agad na nagturo ang cat dragon sa mismong lugar na iyon. Ang mga tao ay walang matatalim na kuko at pangil. Kaya gumagamit sila ng mga sandata. Ang ilan sa kanila ay gumagamit pa ng mahika. Pagkasabi noon, itinaas ng salamangkero sa grupo ang kanyang wand. Isang kidlat ang tumama sa magic wolf. Nakatitig lang ang mga kuting at hindi mapakurap. Lalo namang nagningning ang mga mata ni Little Black. Pagkatapos ng laban, siya ang pinakamasigla sa lahat. Sa isip niya, ang patpat na naglalabas ng liwanag. Hindi ba't parang buntot lang iyon ng mga pusa? Nang gabing iyon, hindi siya makatulog sa sobrang excitement. Paulit-ulit niyang kinukwento ang tungkol sa salamangkero. Kinabukasan, madaling araw pa lang. Hinampes na siya ng kanyang ina para magising. Araw ito ng pag-alis ng mga kuya at ate niya sa pugad. Ang ilan ay susubukan ang swerte sa bayan ng mga tao. Ang iba naman ay gustong maghanap ng sarili nilang teritoryo. Hindi na sila pinigilan ng cat dragon. Nagpaalala lang siya sa bawat isa. Ang kalayaan ay likas sa mga pusa diwata. Kung saan man nila gustong pumunta, ayos lang. Ang mahalaga ay manatili silang ligtas. Pag-alis ng mga kuya at ate, naging tahimik ang loob ng kuweba. Pero hindi nagtagal. Turno naman na nina Little Black na maging kuya. Ang mga bata, sa isang kurap lang ay malalaki na agad. Ate, ang galing mo naman, natuto ka na palang magtago ng mga kuko mo. Ate, tignan mo. Marunong na kayong manghuli, ang galing nyo naman. Sa isang iglap, lumaki na agad kayo. Hindi tayo pwedeng magpadaig sa kanila. Habang pinapanood ko ang mga batang ito na lumalaki araw-araw, gusto rin ni na Xiaohei na magsilbing huwaran para sa mga nakababatang kapatid nila. Nagpulong ang magkakapatid, at nagdesisyong gumawa ng isang malaking bagay nang hindi nalalaman ni Uncle Cat Dragon. Ano yun? Isang oso yun. Ang galing nyo naman, ate at kuya. Ate, kuya, may mga sugat ba kayo? Tumahimik kayo. Uncle, natalo namin ang oso. Sabay-sabay naming tinalo yun. Kahit na matagal bago namin ito napabagsak, sinunod namin ang plano, at naging matagumpay ito. Ang planong ito ay naisip ni Heiwan. Siya rin ang nagutos sa aming lahat kung ano ang gagawin. Kapag nakakita kayo ng oso o tao, mag-ingat kayo para hindi kayo makita. Ang pinakamainam ay tumakbo agad palayo. Hindi ko ba itinuro sa inyo yan? Kayo, talagang kayo. Mga hanggal. Mga bata kayo, mga tanga. Mapapahamak kayo niyan. Karaniwan, walang nakakaligtas kapag nakaharap ang oso. Tama na, huwag nyo na uulitin yan. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagtalo sa dambuhalang oso sa buong komunidad ng mga pusa, pinuri ng lahat ang mga pusa ni Uncle Cat Dragon dahil sa galing nila. Pero lahat ng kasiyahan, natatapos din. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng paglisan ni na Xiaohei sa kanilang tahanan. Isa-isang tinanong ni Cat Dragon ang tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. May gustong makahanap ng magandang kapares para makabalik at magkaanak. May gusto namang tumira sa tabing lawa para kumain ng isda araw-araw. Pero nang tanungin na si Xiaohei,
Natigilan si Cat Dragon. Ikaw naman, ano ang plano mo sa hinaharap? Ako ba? Gusto kong maging isang adventurer na kasama ang mga tao. Ano? Pangkat o grupo? Adventurer ng mga tao. Pula. Ano ang ibig sabihin ng adventurer ng mga tao? Pusa ka ba? Matagal ko na itong pinag-aralan, alam mo ba? Plano kong mamuhay sa bayan ng mga tao sa anyong ito. Ikaw ba talaga ay? Nako, mukhang magagalit na si tatay. Sige, tumakas na tayo bago pa siya mag-init ang ulo. Mag-ingat kayong lahat, ha? Teka lang kayo. Pupunta ka sa bayan ng mga tao, di ba? Sasama na ako sa iyo. Kailangan ko ring bisitahin ang mga tito at tita na naninirahan sa bayan. Ang lambot, gusto ko sanang sumampa sa ulo mo. Sige, pwedeng-pwede. Gusto ko rin ng yakap. Kung ganoon, sa balikat mo na lang ako. Ate, kuya. Mag-iingat kayo, ha? Kayo rin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong paraan ng paglisan sa pugad. Bagay na bagay sa ugali ng mga batang yan. Ngayon lang din ako nakakita ng mga batang ganito magsimula ng kanilang paglalakbay. Sana ay laging kasama nila ang kaligayahan. Wala na tayong magagawa kundi ang magdasal. Makakahanap din sila ng sarili nilang masayang buhay. Bagamat puro pasaway ang mga batang umalis ngayong taon. Pero sa bandang huli, namuhay sila ng buhay pusa na iba sa karaniwan. Pero kwento na yan para sa ibang pagkakataon. Narito ang mga detalye ng episode na ito. Ang episode na ito ay bumalik sa kwento ng pusa at dragon. Taon-taon ay may mga inang pusa na nangganganak dito. At taon-taon din, ay nagpapalaki siya ng mga mahuhusay na pusa. Sa batch na ito, ang pinakakakaiba ay si Itim. Yung ibang pusa, pumupunta sa kaharian ng mga tao para makipagsapalaran. Yung iba naman ay nagtatayo ng sarili nilang teritoryo. Siya, nag-transform pa talaga para maging adventurer ng mga tao. Sobrang nakakatuwa ng konseptong ito. Baka sakaling magkaroon pa ng sariling kwento si Itim bilang adventurer. Sa loob ng 3 episode na napanood ko, bawat isa ay napakagaan at nakaka-warm ng puso. Walang pilit na pagpapaiyak, at hindi rin minamadali ang takbo ng kwento. Tahimik lang na nagkukwento tungkol sa araw-araw na buhay ng pusa at dragon.